ng 25 hanggang sa mga sumusunod. The Gospel of St. Matthew, chapter 11, verse 25, up to the following verses. Nang panahon ngayon, sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilin mo ang mga bagay dito sa marunong at matatalino at inihayag sa may kalooban tulad ng bata. O Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Wala nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At wala nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At ang mga pinili ng anak na pagpapayagan niya. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagod o nahihirapan at lumang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo ibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo aking pamato at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling-daliin na aking pamato at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng aking Panginoon. Pagpapulayan ito. Kapatid, magandang hapon sa inyo. Ano ba? Sana papansin sa inyo ngayong hapon, ikaw ay nagbabago. Hindi na nagbabago, bagos gumaganda, at gumabago. Kasama ka na ako maganda. Kasi naman ang magandang babo. Amen! Okay. Binagay naman ang patinawa, pwede na tayo mag-suko sa kanyang presensya. Amen ba? Kaya sabi ka po ng Biblia, sabi ng dalawa, o ito na nagkakatito sa kanyang pangalan, ay naroon siya sa kalagitnaan. Naniwala po ba kayo, mga kapatid? Okay. At kung ipinasa sa Ebanghelyo, ito po ay binigyan po ng paksa ng spiritual rest, kapahingahan. Ngayon, ang tanong kayo sa inyo ngayong hapon, sino ang gusto magkaroon ng mga kapahingahan? Dahil sabi nga po sa verse 28, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal, at nabibigyan sa pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ngayon, ang tanong kayo, sino ang gusto mong pahingahan? Hello? Bakit hindi kayo tumawag ng mahinig? Listen po. Kasi marami sa atin na minisentrate po natin ang gustong sabihin ng Diyos. Pag sinabing kapahingahan, hindi po ito kapahingahan na kayo mamatay na. Hello? Hindi po kapahingahan ng ating kaluwang lupa. Kaya nag-isip ko siguro isip ng brother ko ayaw ko mamatay pa. Yung aking mga anak. Kaya ba yung aking mga apo, maalitin pa. Yung kami nakikita. Kapatid ko, hindi po ito kapahingahan na kamatayan. Kaya di kayo tuloy kasi talaga iba yung paunawa natin. Pag sinabi, magpahinga na. Ang tinutuloy po dito ay kapahingahan sa mga bagay-bagay na ating kinaharap. Kasi nga kaya yung ating tema ay yung ating paksa, spiritual rest. Kapahingahan na mula sa ating Diyos. Para pa po natin ang Diyos na na-espiritual sa kanyang. Okay. Ang sa akin ito, ang spiritual na kapahingahan ay tulad ito ng pagbabay sa atin ng Banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Na sumasa atin at paniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. Mga bagay na hindi natin nakikita at atin naman tinatanggap ang mga salitang espiritual na nakasaad sa banal na kasulatan.
Dahil na po yung ating binabasa, yung ating ipinakaling ng mabuting balita, ito po ay espiritual na salita. Amen. Hindi natin siya nakikita, pero siya po yung ating nararamdaman. Kaya minsan nga, kapag tumatay dito ang likod ng Diyos, kapag siya ginagamit ng pagparaya sa atin ang katotohanan, kaya marami sa atin minsan may mga reaksyon. Minsan yung mukha, sumisinmamot, minsan bubulong-bulong. Amen. Magdal na po, ito po ay pag-ilos ng banal na Espiritu. Ang Diyos po nanawagan sa atin ang kanyang layunin sa atin lahat. Ay sabi ni Brother Dani kanina, magkaroon ng pagbabago ang bawat isa sa atin. Amen. Amen ba? Magkaroon ng pagbabago ang buhay natin. Kasi nga, ang layunin ng Panginoon sa atin, maranasan natin yung kanyang ipangako sa atin. Amen. Ano kanyang ipangako sa atin? Buhay, naganap at kasiyasiya. Pag sinasabing buhay, naganap at kasiyasiya, bagamat may problema kayong kinakarap, may suliranin, mayroong karamdaman kayo naramdaman. Pero kapag akay nasalita ay sama sa atin, hindi po natin mabibigyan pansin ng mga problema. Yan gusto ng Diyos. Yan ang lagi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung bakit niya tayo tinawag sa karamihan. Dahil gusto ng Diyos, ang bawat tao, ang bawat kumikilala sa Kanya, na siya ang Diyos sa mga pangyarihan ay magkaroon tayo ng kagalakan. Maranasan natin ang buhay na ganap at kasiyas. Di ba, sabi ko ng Diyos eh, walang ganap kapag nasa atin ang Panginoon, gano'n man kabigat ang problema natin, suliranin sa ating asawa, hindi ka dapat mamahala. Hindi ka dapat matakot. Bakit? May Diyos na tumawag sa atin upang tayo ay pangunahan na kapag natutong tumawag sa Kanya sa pamamagitan ng mga panalangin, ang Diyos kung ito ang ikilos sa bawat panalangin natin. Siya ang ikilos. Kasi hindi nga natin siya nakikita dahil Espiritu. Dahil tayo mga Katoliko naniniwala tayo, sabi ko na wala ang mayroong isang Diyos sa may tatlong persona. Hello? Tatlong persona, ang Ama, si El Shaddai, ang Panginoon Kristo, at ang Banal na Espiritu. At itong panahon po natin ay pagkilos ng Banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nung mabalik-balikan po natin yung Panginoon, bago siya namatay sa krus, ano po kanya sinabi sa atin? Sinabi ng Panginoon, nung siya tumawag sa ating amang El Shaddai, palapak po natin si El Shaddai, masalit po sa John, chapter 14, verse 16. Open your spirit. Dadalhin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman. Amen. Siya na nalagay sa Ama El Shaddai upang kayo na kayong pinili sa kapanahonan ay magpagkalooban ng isa pang patnubay. Pag sinabing patnubay, ang banal na Espiritu ng Diyos. Ito sinabi na po niya sa atin bago pa siya namatay sa kusang banyo. Kasi bakit? Marami pa ng balataya, maraming Katoliko. Kaya sinasabi ko sa iyo, maraming Katoliko, Katoliko pa. Listen, ang word na Katoliko yung maganda. Ha? Yun ang Catholic Church, ito po yung Universal Church. Amen pa? Maganda ang church po natin. Kaya napapasama ito dahil sa ating mga parishioner, mga prayer partner. Katoliko prayer partner, Katoliko, pero Katoliko pa. Napakapangit ang ugali. Hindi pa ako nagagalit sa isang ko ng katotohanan. Kasi nakakiwa lang sa isa, yung ating pagdadalo sa kawalan ng sanay, sa ating pagsisiba kung gusto tayo, walang pinagbabago. May tao ba? Amen. Ba't wala man ang pumakulak pa? Sino po ang katotohanan? Sino ang katotohanan si Jesus? Ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Pag tinanong natin si Jesus na katotohanan, dapat maging totoo na tayo. Alis ka natin mga mapagkunwari na Katoliko, mapagkunwari, prayer partner, kapag nasa, praise the Lord. Akala mo kasi mabanal. Akala mo kasi pasado sa tira. Pero pag labas ng gawain, napakapangit ang ugali. Bakit talaga ka nag-amen? Amen. Pero pag sinasabi ng prison, sinasabi ni Brother Mike, sino gusto magpalain? Woo! Halos magputo ng litin kasi sigaw ng dahil nga gusto papapala. Ang tinutukoy ng papapala ang kapatid ko. Hindi yung yumaman ka kagad, hindi yung magkaroon ka ng bahay lupain. Sasakyan
yan. Ang pinagmagandang pagpapala, listen, Matthew chapter 6, verse 33. Pag sumakita nyo na hindi sa lahat, na kayo ay pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Amen ba? Mamuhay na ayon sa kanyang kalooban at alam mo ang mga pangailangan, ito'y isusunod na lamang niya. Isusunod niya. Kasi ganun ako na yan. Ang problema, ito na natin mapagpala. Kaya ang interpretasyon ng marami, pag sinabi pagpapala, yumaman, sumagana, maraming bahay, maraming lupain. Kapatid ko, makamundo yun. Ang unang gusto ng Diyos, siya ang maghari sa buhay natin, sa puso natin. Kapag siya naghari sa ating kapatid ko, maniwala kayo kapatid ko. Walang kang kaaway. Walang kagalit, walang kakaaway, walang kang kagalit. Amen ba? Kasi nasa atin ng Diyos. Kasi ang tao pinananalag ang Espiritu kapatid ko, totoo yan. Diyan mo magsisimula na maranasan natin yung sinasabi ng Panginoon. Kaya yung kanyang salita, nga naman ko kanina, ito ang ibangin ng Panginoon. Bagamat ito ay ipinakayag sa atin, pero hindi natin siya nakikita. Sino nakakita ng kanyang salita taas sa kamay? Nakikita natin sa Biblia. Pero hindi natin nakikita kung sino ito. Dahil siya Espiritu. Ang salita ito, Espiritu. Sabi po dito, sabi na sa natin, John chapter 6 verse 63. Nandiyan ba kayo? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang masalitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Kaya ibig sabihin po, ang nagbibigay sa atin ng buhay ngayon, ang Espiritu Santo. Amen ba? Kapag sinabi pinananagat ang Espiritu, siya na ang nangyari sa atin. Ang ugali natin maganda na, hindi ka na sumisimangot. Pag hindi mo kusunada, hindi ka sumisimangot. Bakit? Natutuwa sa Diyos. Bakit? May Diyos na hindi nagpapawala sa bawat sa Amen. ang Diyos gumagamit ng mga aral. Mga aral na magbayad ng mabuting balita. Kaya kapag ito ginagamit ng Diyos, huwag kayo magagamit sa preacher. Huwag kayo magagamit sa mari. Kasi din mo kaya sila, walang personalan. Amen. Hello, walang personalan. Trabaho lang po, ginagampanan ko na. Kasi bakit? Kami mga aral, mas malaki ang aming pananagutan sa Diyos. Amen. Kapag na hindi mo namin sinabi sa inyo ang katotohanan, kami po mananagot sa Diyos. Bakit? Kasi marami mga aral, compromising. Kaya di sinasabi katotohanan, bakit hindi bigyan na po pa rin? Ako ay ang balikot, kaya hindi ko bigyan na po pa rin. Basta may payo ko katotohanan. Kasi wala mang matagap sa iyo. Meron Diyos ang pinaglingkuran na magpapasa. Yung gano'n na. Kaya marami ang aral, compromising yan. Naku, ba't mga aral ito? Bakit hindi ko bigyan na po pa rin? Kasi marami kasi sa atin, ipinagmamalaki natin bibigay sa preacher. Kapatid ko, huwag natin pagmalaki ito. Ginagamit lamang tayo ng Diyos para pagpalain sa atin. Kaya nga, kung nagbibigay naman tayo, kung hindi natin ginagawa ang kapayagan ng Diyos sa atin, useless ang binibigay natin. Kaya kung ulitin ko, mga kapatid, kayo na tinawag ng Diyos. Kung kayo tinutukoy ng Panginoon, huwag kayo magalit sa amin. Siguro ulitin ko po, mas malaki ang panagutan namin sa Diyos kung mismo hindi namin ipahayag sa inyo katotohanan. Kasi kapag tinagat natin ang katotohanan, magpapalaya sa atin. Amen ba? Siya magpapalaya sa atin. Kaya nga, kapatid ko, kinakailangan natin si Kristo, kinakailangan natin ang kanyang salita, at kailangan natin ng banal na Espiritu ng Panginoon. Di ba? Dahil ang kanyang salita, Espiritu. Okay. Noong unang mga panahon, na mga unang mananampalataya, hindi po nila naunawaan ang mga sinasabi ng ating Panginoon, Jesus. Dahil hindi pa nagaganap ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Kaya yung mga panahon, yung mga kaon-araw, talaga yung pag-ugali nila ng pagbabago. Sa bagay, mag-isa ka panahon na ngayon, mag-isa rin palagi na sila eh. Palagi nagsisipa, pero wala may pagbabago. May tao pa ba? Kung malakpa ka nakikinig, makakalaga sa bawat tao, sa bawat pagpapatayan na yung salita. Kasi ang salita nito, makapagbabago sa atin. Ako po hindi ako nabago ng lipunan. Hindi ako nabago ng kulungan. Ang nagpagbago sa atin ang salita ng Diyos. Hindi ako nabago sa pagiging turugista.
Eh, anak namin, hindi rin sa akin ni Lord. Ano, wala pa kaya sa dahil. Sabi ko, anak, tikman mo ito. Yung shampoo. Sabi si Papa naman, ito lang mo yan. Pero ayaw na tumanggap. Bakit? Matino yung mga anak, hindi katulad ng ama. Dahil sabi ko, ito ako karapat dapat. Dahil di maganda ang pagkatao, pero dahil ako'y tawagin ng Diyos. Hindi ako nabago ng lipunan. Hindi ako nabago ng kulungan. Ang Diyos ko nakapabago sa akin. Amen. Sa Bicol, wala kayo sa Bicol eh. Nakausap sa Bicol, Tia Prox. Ako ginagamit ng mundo ng pagkain ko sa Bicol ang mga pasaway, mga sika-sika doon sa amin. Binagap ko sila. Dahil yung buhay ko naman. Pero mga kapatid ko, napakawag ng Diyos. Hindi ko nabago ng kulungan, hindi ko nabago ng lipunan. Pero ang Diyos po tumawag sa akin sa pamamagitan ng kanyang salita. Ito ko nagpagbago sa akin. Amen. Kaya hindi nabago ng Diyos. Ito ay pwede gawin din sa bawat isa sa atin kung tatanggapin natin ang kanyang salita. Amen. Pero kung saan natin magbago, kung pwede ito ng mga Espiritu, huwag natin mag-react. Hello? Bakit? Nakinig kayo. Sino dito nakakita ng kabayo? Kabayo eh. Kinagad sa kalesa. Yung kabayo, ha? Di ba sa Manila, sa Ilocos Norte, meron ng kalesa, di ba? Sino napunta na sa Ilocos Norte? Di ba may karetala doon? Ang umakal ng karetala ay kabayo. Tama ba? Yung kabayo, kapag siya may sugat, pinalo mo ang kabayo, nag-react yan. Magwawala yung kabayo. Yung kapag pinalo mo na may sugat siya, magwawala yan. Dahil ng tao, dahil ng mundo ngayon, kapag ikinabay ka mabuti balita, nag-isip na sa tinutukoy, nag-react. Kasi bakit may sugat? Amen. Hello? Kapag nag-react ka, may sugat ka. Kaya sabi ni Brother Mike, bato-bato sa langit, ang tamaan bukol. Diba? Bato-bato sa langit, ang tamaan bukol. Ibig sabihin po, kung tayo tinutukoy ng Espiritu, yes, Lord, ako ba tinutukoy mo? Amin natin, tanggapin natin, kung tayo tinutukoy ng banal na Espiritu, bakit? Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Gusto ng Diyos, mabago ang bawat isa sa atin. Bakit? Kapag nakapagbago ang isang tao, na pumaranasan natin yung pag-eros ng Diyos na sumasama. May natropag ko natin siya all sa dahil. Chapter 7, verse 39, letter B, nang panahon iyon, ay hindi pa rin pagkaloob ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muli pag-apoy ng ating Panginoon sa Kristo. Ngunit ngayon,